Ayan, welcome to Bigo TV Live. At ako si Alpadman at kasama natin sila kay Magbayagama. At welcome sa Bigo Psychic Presents, a discussion about dimension of existence and dimensions of reality and plane of existence. Introduction lang yun, no? Dreams are made of fantasy. So, lahat ba tayo is nananaginip? Lakay, ano nga ba yung ano ba yung distinction ng reality sa fantasy? At ano ba yung tinatawag na fantasy? Lakay. Dahil kasi yun nga ang pag-uusapan natin, no? Dahil kasi marami sa atin ngayon, no, parang nabubuhay sa mga pangarap, nabubuhay sa panaginip natin, no? Although sa panaginip natin, minsan madalas tayong nakakapanaginip na ito yung sa dahil kasi pagdating sa English, yung dreams are parang ito yung activity na nagaganap pag natutulog ka, or minsan yung dream naman ito yung mga gusto mong mangyari, di ba? Ito yung sa English. Tama ba ako, Lakay? Pero pagdating dito sa Tagalog, iba yung panaginip sa pangarap. Ano ba ang kaibahan ng panaginip at pangarap? So sa tingin ko, para sa akin, ang pangarap kasi ito yung mga achievement, yung talagang gusto mong makuha, gusto mong ma-experience sa totoong mundo, sa reality na tinatawag, sa totoong time frame. So about dun naman sa, ano yung isang question mo, Apo? Ano yung kaibahan ng panaginip sa pangarap? Okay. So sa panaginip naman, exist siya doon sa pagkatulog ka. Yun. So more on sa subconscious mind. So ito yung parang mundo na kung saan hindi siya hiwalay siya sa reality mo or sa physical physical time. Dahil kasi 'di ba pag sinabi nating reality sa Tagalog, ito ay yung katotohanan. Katotohanan nangyayari sa totoong buhay. Parang ibig sabihin, maraming buhay tayong ibinubuhay ngayon, no? Katulad pagtulog tayo, parang sinasabi natin, nakikita natin maganda ang buhay natin pagtulog tayo dahil kasi nananaginip tayo ng magagandang bagay. At minsan sa panaginip nandoon na alam nyo ba, na-experience nyo na ba, sino ba yung mga viewers natin, Ace o kaya Rebs o kung sino man na nanonood tayo sa atin, Boss JB? Boss Baby, no? Na parang pero ang nandito ngayon si Boss Rebs. Oo, na parang sa pagtulog natin is parang nananaginip tayong lumilipad tayo at may mga magagandang bagay, di ba? So kadalasan ganun din na nangyayari pag nagde-daydreaming tayo o kaya nangangarap tayo ng gising. 'Di ba? Napapakanta ulit tayo eh. Yung kay Aegis, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Tama na. Talagang magpapalit na ako dahil kasi wala naman sumasuporta sa atin, kaya kanta na lang tayo. Pero hindi, di ba? Parang minsan natutulala sa hangin, nananaginip ng gising. Minsan pag ganon, di ba? Parang saan pumupunta yung diwa natin? At alam mo yung lalo na nung high school tayo or elementary, naalala mo ba yung teacher? Physically present but mentally absent. Diba? So paano ba nangyayari yung physically present at mentally absent? So kung ganon, ibig sabihin merong mga bagay-bagay na parang nabubuhay sa atin, yung reality in our life. So ilan ba ang mga reality na yon? So parang doon, nakita natin na merong reality, merong dalawang totoong tao na nabubuhay. Yung katawan natin, nandoon, kaya nga lang, yung isipan natin, nasaan? So parang ganito, ano yung nangyari doon? Alin ba yung reality na yon? So ibig sabihin na totoo ba na ang katawan natin is maaring pumunta sa isang lugar, samantalang isip natin ay napapako sa ibang bagay? Di ba merong mga... So parang ang question dyan, Apo, is ano ba ang totoo? Yung itong nag-e-exist na ito, na bounded ng time at ng space, or yung isang... Tide Girl. Welcome, Tide Girl. Na nag-e-exist sa pamamagitan ng ating isipan. Parang ganon, Apo. Hello, Tired Girl. Welcome po sa ating open discussion. Yes, tama ka, Lakay, no? Na kung ano yung ano. Dahil kasi kung pag-uusapan natin yan,
No, kailangan siguro nating mapag-usapan muna. Kapatid, welcome sa ating open discussion. Ayun, para maunawaan natin yung para maunawaan nating maigi muna ang level of or yung plane of existence or dimension of reality, no, siguro kailangan natin munang maunawaan yung tinatawag ng level of consciousness, no, yung sa level of consciousness. Dahil tinuturo ng psychology, ng siyensya, ng agham, na mayroong tatlong level of consciousness. 'Di ba? Ito yung conscious, subconscious at supraconscious, no? At yung consciousness, ito yung awake feeling natin. Parang katulad ngayon na we are conscious about what is doing right now, no? Samantalang yung subconscious thoughts natin, ito yung mga tumatakbo sa isipan natin na hindi natin na ipapahayag. Yung nakatago lang, no? Yung parang sa subconscious natin, ito yung mga sana. Tama ba? Sana mama, ako na lang ang gawin mong papa. Yung mga ganun ba? Sumasang-ayon ka ba sa ganun? Subconscious. So paano mo may papaliwanag ang subconscious? Kasi yung sana, feeling ko sa superconscious yun, sa ano yun, conscious mind. Hello, Brother Dean. Welcome po sa ating open discussion. Kasi aware ka na sana. Hello, kapatid Adru. Welcome sa ating open discussion. Kadalasan kasi yung subconscious, ito yung medyo hindi ka aware, pero nag-e-exist. So kadalasan ito yung parang ipinipilit natin ang isang bagay, pero alam na natin hindi siya mag-work. So possible na yung nakakaalam na yon, siya yung subconscious. Hindi ba yan yung supraconscious? Dahil kasi pag ang subconscious is parang siya yung parang mga problematic type na nangyayari, tapos yung sa superconscious natin, siya naman yung answer or solution part sa mga binibigay na problema ni subconscious na lahat ay parang inililitaw sa consciousness natin. Pwede rin kasi depende din po siya sa sa case. Yun. Pero yung isa naman na pagkakaalam ko about yung sa superconscious, ito naman yung nasa stage ka ng parang mumuni-muni, nagbubulay-bulay. So doon mo natatap yung superconscious. Pero kapag once na medyo mahirap kasing matap or makita or makilala or makakonect yung superconscious. Pero minsan sumusulpot yung superconscious na yon kapag once na nagkakaroon ng parang bigla ang pangyayari. Halimbawa, yung biglang nasunog yung bahay, may sumabog. Yung biglaan nating defense mechanism, bigla ang actions na napoprovide na nagiging parang superhuman ang PEG. So, natatap ka agad yung superconscious. Okay. Diyan naman natin na yung isang level of consciousness na sinasabi, no? Parang yung sinabi natin, yung pinakita natin, ito yung level of consciousness na superconscious at subconscious na maaring ma-relate to the higher self and the lower self. Pero para maunawaan ng lahat into a scientific manner about the level of consciousness, nandun yung tinatawag na yung alpha, beta, gamma, and delta state of consciousness. Ito naman yung tinatawag na state of consciousness. Sabi ng science, no, na pag tayo ay gising, katulad ngayon, alert tayo ngayon, tayo ay nasa beta level, the beta stage of consciousness, no. So dito, gising tayo at alam natin kung ano ang nangyayari sa mga bagay-bagay. At pagtulog naman daw tayo, ang stage of consciousness natin doon ay naka-delta level tayo, nasa delta stage tayo, no? So ito yung level of consciousness natin na tulog tayo. At kadalasan sa delta level of consciousness, doon din tayo nagkakaroon ng mga pangita or of dreams.
no? Dreams and visions. Visions. No? Thank you so much, Brother D. Yon. So, we are on the delta stage if we are sleeping. Hello, Whereas, boss, please. Welcome po sa the ating alpha open level, discussion. ang alpha level kasi, ito yung nasa meditative state ka. When you are meditation, you are in contemplation, you are praying, no? Or even in terms of concentration, nandun ka, nare-relax ka sa isipan mo at nafo-focus ka sa isang direction. Although on the ginagamit ng mga meditators or mga mystics, ang level na ito, yung alpha level or yung alpha stage of consciousness natin, to tap on their inner powers. Parang ito yung middle world, no, ng gising sa tulog. Kasi 'di ba ang tulog, ang gising pala is nasa beta level. Samantalang ang tulog is nasa delta level. Pero yung alpha stage, gising siya pero nakatuon siya sa relaxation, contemplation, concentration, and meditation. So pagdating doon, parang ito yung gitnang daan para kung ano yung panaginip is maunawaan. So kadalasan tayo bilang psychic, no, nandun lagi tayo. Kung tayo ay nagkakaroon ng attunement, ina-attune natin ang sarili natin in terms of spirit communication. So sa alpha level, it is a form of communication, perceptive skills. Naalala mo yung psychic abilities natin, 'di ba? Dalawa siya, yung perceptive skills at saka projective or alterative skills, no? So sa perceptive skills dito, nakaka-gather tayo ng information, no? So ganun din ang nangyayari sa alpha level. Na nagkakaroon tayo ng communication with the spirits, sa mga entities, sa mga ghosts, sa mga etc., no? Even sa mga hayop, nakikipag-communicate tayo, nagkakaroon ng communication. Dahil kasi dumadaan tayo into that level. Pero paano nagaganap yung mga psychic phenomena tulad ng psychokinesis, yung levitation, 'di ba? Yung tawag dito, yung ginagawa mo, levitation at body stiffening, bending of fork or spoon bending, etc., o kaya manifesting fire, no? So anong level naman 'yon? Yung level naman 'yon sa science, ito yung level or stage of our consciousness na tinatawag na gamma. Nasa gamma stage, no? So yung mga bagay na imposible na gagawa natin, fight and flight response ng tao, na parang nagkakaroon, stimulate yung adrenaline natin, mag-generate siya ng super strength or power or kapangyarihan para magawa natin ang mga bagay-bagay, no? So on the level of sa atin as a healer, 'di ba, naghi-heal tayo. So ibig sabihin yung mga healer, no, aside from doing or exploring their abilities to the alpha stage, yun kasi 'di ba perceptive siya. So para magkaroon tayo ng projective ability to create something new, kailangan natin yung level of consciousness natin is patawarin natin sa gamma stage. Yun doon nangyayari yung magic. No? So ito yung stage of consciousness or yung level of consciousness within man. Pero ngayon, so nakita natin, no, even on the level of our consciousness na merong mga ganito, nakikipag-usap tayo sa mga espiritu or we communicate telepathically dahil sa information. Ang tanong, paano natin nakukuha or nakakalap yung mga sagot na yon? Yung mga sagot sa mga katanungan na yon or yung mga bagay na nasasabi natin sa psychic sessions natin, Lakay. Ayun, di ba? Ayun. So meron kasi tayong tinatawag na parang gamitin natin yung western term ng Akashic record.
So dito sa Akashic Record, dito parang naka-file lahat ng mga events from past, present to future. So lahat nandoon. So kung sino man yung tinatawag nating psychic or yung may kakayahan na makatap sa iba't ibang dimension, so doon sila nakakakuha ng mga iba't ibang information. Kasi ang ano natin, ang physical plane natin, sila naman yung parang bawat bagay na nag-e-exist at hindi nag-e-exist, meron siyang vibrations and frequency. So, yun naman yung parang nire-read or parang kino-connect para ma-interpret or maintindihan ng taong nakakandak ng skills. For example, kung ito ay perceptive or projective, yun siya apo. Ayun, no? Ano nga yung sinabi mo? Akashic Record. Merong Akashic Oo, Record. yung tinatawag na Akashic Record. So, ibig sabihin, lahat ng activity natin is nakatago sa Akashic Record. Pero paano natin ma-access yung Akashic Record na yon? So, limitado lang ba ang mga taong makaka-access ng Akashic Record na yon? Ibig sabihin, mga taong psychics lang ba ang pwedeng or yung open ng third eye ang maaring maka-access sa Akashic Record? So, special gift lang ba to? O baka lahat naman ng tao is maaring maka-access nun, no? Dahil kasi lahat naman ng tao siguro nananaginip eh. Nananaginip. At malamang, sa panaginip na yon, baka ang lahat din ng tao is pwede rin makakita, maging open ng third eye, at maaring makita din yung Akashic Record nila. Okay. So, sa tingin ko kasi yung Akashic Record kasi connected siya sa mind at emotions. So, maaring natatap siya ng lahat ng tao, pero konti lamang yung nakakaintindi dun sa mga messages na nakukuha nila. Kasi isang form din dito yung paggamit ng dreams na maaring makatap sa Akashic Record gamit yung dreams. So dito, halos lahat ng tao na naginip, pero ang naging problem is hindi nila alam kung ano yung messages. So doon lang siguro parang nagkakaroon ng problem na hindi nila nagagamit ng tama or hindi sila nagbe-benefit doon sa mga messages kasi nga parang hindi nila alam kung ano yon, paano. Yun. Tama ka, no? So, parang sinasabi natin dito na lahat ng tao is maaring ma-access ang kanilang Akashic Record, no? Parang yung gusto kong sabihin, Lakay, na merong nagtanong sa atin na parang yung past discussion natin na kung yung power ng mangkukulam ba is namamana, no, or na-inherit. Can you call yourself as a babaylan or mangkukulam if your mother and father is a mangkukulam? At ang sagot natin kasi doon is maaring makuha natin yung traits, no? Parang katulad lang din na pag ang mga magulang mo, nanay at tatay mo ay doktor, no, nasa medical professional, hindi ibig sabihin nun na pagsilang mo, hello Ate Belen, hindi ibig sabihin sa pagsilang mo is parang doktor ka na rin kaagad-agad, no? Maaring nakuha mo siya, namana mo siya through observation, yung behavior and characteristic nila ng nanay at tatay mo. Pero in order to be fully certified and licensed healthcare worker or as a medical doctor, kailangan mong ma-train, no? Ganon din. Para sa akin naman Apo, about dyan, kung namamana pa or naipapasa, kung ang power ay equivalent sa knowledge, so ito yung karunungan na sabihin natin na ano ang tawag sa kutsilyo, saan ginagamit ang kutsilyo. So kung yun, so ibig sabihin pwede siyang ipasa. Pero kung ang question ay parang kung ano yung specific na ginagawa ng isang tao, ipapasa niya yung same pattern, same blueprint niya sa isang tao. Medyo parang doon ko nakikita na hindi siya pwedeng ipasa. Kasi 'di ba, ang bawat tao or bawat nilikha, meron siyang uniqueness. So ito yung parang pinakang blueprint mo na ikaw lang meron nito. Ito yung pinakang identity ng each individual or na create.
Ngayon, possible na ang paraan ng pagpapasa noon, kasi naririnig ko na rin siya ever since na ipinasa ko ang kapangyarihan ko kay ganito. Knowledge, yung ipinasa Hello, Ate na paano Belen. gagamitin. Yun. Or paano mo makikilala yung sarili mong power. So parang ganun yung sistema. Kasi may mga iba naman na parang sabihin natin na gumagamit siya ng DAL, ng hex siya, pero sa pinasahan, same, pero may iba pa rin. May iba siyang ginagawa na parang mas masasabi natin, yun yung tinatawag na parang mas master niya. Yun. So, ibig sabihin, iba pa rin yung pinakang nangingibabaw na ability niya compared dun sa nagpasa sa kanya. Totoo yun, Lakay, no? Totoo yun, Lakay. Na parang yung sa atin nga, no? The reason why we established Luntiang Agama at Hilot Academy of Binabaylan, no? Dahil kasi hindi ibig sabihin na nanay at tatay mo is merong power, no? Pagdating sa iyo, unique ka na eh. No? And sometimes your power, kailangan mong ma-direct siya at ma-control. No? So, nagkaroon tayo ng paaralan para ma-control or try to control it, how to use it. Kasi maraming natatakot eh na isinilang sila, may kakaiba silang kakayahan, may iba silang kapangyarihan or ganito. Hindi nila naiintindihan kung bakit meron sila nun. Pero honestly, lahat ng tao ay merong kanya-kanyang kakayahan at kapangyarihan na maaring taglay at gamitin natin para sa paggawa ng kabutihan. Shout out Gigi May. Hello po, Ate Belen. Welcome po Ayun. sa ating open discussion. So yun din. So para maintindihan natin yung kakayahan natin, yung kapangyarihan natin, siguro dapat nating maunawaan yung reality ng buhay versus fantasy. So dyan din natin po maipapasok yung dimensions ng reality. Kasi sa present time natin, medyo set aside muna natin yung abilities, yung spiritual gift or yung power. May mga situations kasi sa totoong buhay ng mga normal na tao, normal activities sa human, na parang yung dimensions of reality na akala nila na kapag minimik nila yung isang actions ng isang tao, parehas nila makukuha yung result dun sa same na tao. For example, So fantasy sa na love yan. life, naging ganito sila. Ha? Fantasy na yon. Hindi, sa reality pa rin. Dimensions ng reality. Na parang, kunyari, ganito yung ginawa ng isang tao at nakuha niya, successful siya sa love life. So, ginaya ng isang tao yung same pattern. Pero hindi successful ang love life niya. So, ibig sabihin, may kanya-kanya tayong dimensions ng reality. Na ibig sabihin, maaring Welcome, Sophia. ano yung ginawa ng isang tao, pag ginaya mo, magiging iba or same ang result. Doon. Shout out Sophia, we are discussing about dimensions of reality sa Bigo Psychic Presents. Maraming salamat sa pagdaan. Ay, kontra sa result or hindi same ng result, yung pala. Yun nga yung Lakay. Parang may dalawang tao. Yung isang tao, sinasabi mo, is naging successful sa love life. So meron siyang ginamit na formula. Tapos yung isang tao naman, ganun din, hindi successful sa love life. At nung isinare sa kanya ng tao na yon, na parang ang nagiging fantasy ng taong yon is yung sana maging okay ang relationship namin ng love life. That is the dream or the fantasy of becoming okay sa relationship. Pero yung sa kanya, hindi naging okay. Ang reality niya, masalamuot ang relationship niya. So yun yung nagiging reality. Pero hindi ibig sabihin no, na kung ano yung pattern na ginawa ko will be effective to you. No? So kaya kailangan dapat natin makita yung reality at yung fantasy. Kadalasan yung mga fantasy na sinasabi natin, ito yung mga sana all. Ito yung sana yung mga wishes at yung mga dreams. Yung almost ideals, yung mga imaginations, mga yung ideals of how our life should be.
no? Nandun yan sa fantasy. Pero in reaching that fantasy, para maitawid natin sa reality, kailangan natin tumawid, or kumbaga parang kailangan natin ma-achieve yung skills and knowledge on how to process that. Kung ano yung nakasulat sa book of Akashic Record, no? Book of Life, no? Is parang kailangan natin ma-fulfill sa atin. Actually, parang marami kasing tao na nangyayaring ganyan, yung maraming sana all. Especially dito, no, parang even us, no, parang sa mga kapwa Bigo host natin, no, parang paano nila nagagawa yun, no? Makakota ng ilang araw lang na ganun kaagad kalaki. How they achieve. Although pinaghihirapan nila yon, it's not fantasy, it's a reality for them, no? Pero para sa atin, fantasy pa rin, dahil kasi parang imposible, parang imposibleng mangyari. Pero in this world, tayo as a psychic, as a Bigo psychic, no, as a magical practitioner, we believe all things are possible. Kasi binigyan tayo ng kakayahan, binigyan tayo ng ability how to make things real. Kasi lahat naman ng ito, at the beginning of time, having broadcasting right now through the use of internet, no, magkita tayo through internet. Dati nung unang panahon wala naman eh, imposible ito. Iisipin ng mga tao siguro kung bumalik tayo in the past, siguro kung ang tawag doon, time space, ano tawag doon? Teleport. Tama? O mag-time travel, kung magta-time travel tayo in the past, siguro magugulat yung mga tao in the past na sasabihin nila sorcery to o pangkukulam, dahil kasi meron tayong isang tabla na merong mukha na maaring kumuha ng litrato or ng kaluluwa, di ba? Ng picture. So paano At saka gamit na rin natin yung Apo. Isa yan sa mga fantasy before na parang ano kaya no kung nakikita mo yung kausap mo. Kasi di ba dati nag-exist na yung telephone, tapos cellphone, na phone lang na walang video, ek-ek. So that time, parang naabutan ko dati na parang may mga kasama ako na ano kaya no kung sakaling itong hawak mong gadget na ito, naririnig mo na siya ngayon, at the same time nakikita mo na. So that time kasi 2,000 years, 2,000 siya. Pero ngayon, 2019, kailan ba nag-start? 2021 na ngayon, Lakay. Ay, 2021. Kailan ba nag-start yung sa video? Teka lang, sabihin mo nga sa akin, Lakay, anong taon ka ngayon? Baka nag-time travel na naman ako. Hindi, kumbaga parang, naabutan ko kasi yung situations na wala pang video call. Pero yung mga classmate ko, yung mga friend ko, yung phone nila, sabi nila, parang sana no nakikita mo yung kausap mo sa phone. Tapos ngayon, meron na. So kung babalikan ko yung dati, isa lang siyang form ng fantasy na pinag-uusap-usapan. Pero existing na siya ngayon present time, which is in 2021. Actually, I think mga 2008 siguro nagsimula na yung technology, pero mahal pa, no? Pero ngayon, ang dami ng murang gadget. Salamat sa teknolohiya. Talagang napamura nila ang presyo. At the same time, naging affordable siya sa mga tao. Kaya lahat ngayon, even before, no? Before, ang live streaming is very impossible. Parang naging problema ko yan yata ng 2010, no? Paano magbi-video. I know, ang problema, dahil kasi nagsimula ako sa YouTube, no? Live streaming, sa YouTube 2015. Tapos, I think, nag-progress ako mga 2015, 16, 17, 18. 2018, nakita ko na si YouTube, parang selected lang merong ability na mag-live stream, no? Pero ngayon, marami ng live streaming app. Shout out Ma'am Lyrie ng Noipi Farm ng Australia. Kamusta po? Tapos kung babalikan natin yung TV, naabutan ko yung black and white na parang tutuktukin mo yung likod para lumabas yung picture. Tapos igagalaw-galaw yung antena para mawala-wala yung parang mosquito sa loob.
Pero ngayon, parang wow, colorful na siya. May filter pa. Corrected by, no? At actually, hindi lang, dati yung television set is Cuba, no? Ngayon, flat screen na, no? Flat screen na. At pwede mo nang idikit sa kisame, no? Actually, meron ng bagong technology, yung projector na, holographic. So, parang if a flashlight mo, kahit nakahiga ka, pwede mong paandarin, kisame na lang ang... sa kisame mo na lang siya papanoorin, di ba? So, ito yung teknolohiyang nagaganap. The fantasy before becomes a reality now. Pero paano nga ba natin aalamin ang mga fantasy versus reality? So, ano-ano ba yung mga levels or yung dimension of reality na sinasabi or yung plane of existence? Gusto mong simulan ko o ikaw magsisimula? Sige ko. Okay, so papaliwanag lang natin, no? Actually, hinati natin siya sa dalawa, no? Dahil kasi yung reality na yan, it involves us. It involves ourselves. Pero ang tanong, ilan ba tayo sa ating katauhan? Diba? Kaya dito sa psychology, parang, or sa mga psychiatrists, doon nila tinitingnan yung mga, alam mo yung multiple personality disorder? Anong tawag doon? Yung mga ADHD, schizophrenic ba yun? No? Parang merong multiple personality. At saka ano yung sabi ni ADHD, multiple personality, bipolar. Yun, mga bipolars. Na parang pag bipolars ka, parang multiple personality yung umiiral sa'yo. No? So, ito ba ay sakit talaga? Or it is natural for us to have a multiple personality? Siguro as an exercise to everyone sa mga nanonood ngayon, no? Try to check that we ourselves also has a multiple realities in life, no? Saka ko na muna i-discuss yung mga multiple realities, no? Ikaw, Lakay, simulan ko sa sarili ko, no? Sabihin ko sa iyo na ano ba yung mga realidad ng buhay natin. Try to think about who you are. Mr. Cutie, welcome. Try to think of who you are right now. Ano yung mga reality? Siguro, as I share myself, sasabihin ko, ang reality ko, naging anak ako. I am a son. Shout out mga boss! Shout out Mr. QT. So discussion natin is dimension of reality at saka plane of existence, no? So dito nagsishare ako kung ano yung mga reality sa buhay ko. Unang-una, isa akong anak. Anak ako ng nanay at tatay ko. Pangalawa is naging kapatid ako ng mga kapatid ko, no? Technically, I am the only kuya that they have, no? Sa apat na magkakapatid. Aside from that, isa pang reality ko, I am a tito. Minsan tita. 'Di ba? Dahil kasi may mga pamangkin na ako, no? Then tito, then lastly, I am a friend. I am a friend to you and to everyone, no? So ito lang yung reality na napuntahan ko. Although sa ibang mga tao, meron pang reality na umaabot na parang tipong they become a parent, they become a father, a mother, and then they become a lolo. So doon, parang nakikita natin sa stages of life natin, marami tayong reality na yinayakap. Aside from that, no, being a friend, kahit kaibigan, dahil kasi meron din tayong realidad na pagka naging 5 years old ka na, 'di ba? Pumupunta ka na sa eskwelahan. So nagkakaroon ka ng responsibility, ng reality ng pagiging estudyante. Sa pagiging estudyante, meron kang mga classmate, reality din 'yon, no? Parang katauhan mo, isa sa mga katauhan mo. At pagdating doon na pag lumaki ka na, no, nagtrabaho ka na, nagiging empleyado ka. So we take role of parang yung reality natin is composed of many roles and responsibility in life, such as now here dito sa Bigo, no? Parang dito sa Bigo, ang role natin ngayon, we are host. At co-host natin si Lakay at co-host niya ako. Tapos kayo, ang reality na ng nanonood, you are a viewer and supporter or a fans. So dito, makikita natin yung mga reality ng buhay natin. Pero dito ang tanong,
Lakay, is since tayo ay nagsasalita as a whole or not real. Kasi maraming nag-iisip na pagdating sa Bigo, Bigo lang yan, hindi totoo, hindi real. So ibig sabihin ba yung mga paglilingkod natin, ang pakipag-usap go ay hindi makatotohanan? Ayan. Sa akin kasi, mapapasok ko naman ito sa isang teaching natin na parang yung tinatawag natin mirroring, na maaring nakikita mo yung sarili mo base sa mga tao nakakasalamuha mo. So kung ang tingin mo sa kanila hindi totoo, so ibig sabihin hindi ka rin totoo sa sarili mo. Yun. Kasi sa akin, ang part ko naman dyan, kung totoo ba o hindi ang isang bagay, parang depende sa experiences ko kung ito'y nag-work or hindi. Yun. So parang mag-work man siya o hindi, basta na-experience ko siya. So, parang part siya ng reality na pwede mong i-maintain or pwede mong i-dismiss. Yun. So ngayon, kung ang ginagawa ba natin ay totoo o hindi, ang tipong makakasagot lang dyan is yung individual. Kung ano ba yung totoo sa part mo. Kung tingin mo na hindi ka totoo sa iba, so yan yung reality mo. Pero hindi ibig sabihin na yan yung reality mo, yan din yung reality ng mga taong nasa labas mo. Kasi tulad nga nung sinabi mo, na may mga taong nasasabi na iba ang Bigo, hindi ito totoo. Pero dun sa mga tao na nagkakaroon ng matibay na partner or lover, dito, totoo ito. Yun. So nag-e-exist ang isang apps na pwede kang makakuha or magkaroon ng perfect match. At Yun. So ibig sabihin, dalawang bagay na nag-e-exist sa isang situation. Assalamualaikum Muhammad Azam. Welcome to our live, and we are discussing about the plane of existence and dimension of reality. With that, Lakay, no, sinabi mo dahil kasi na-mention mo, no, they go to they find a lover in their So ito yung reality para sa kanila. No? Probably yung reality na yon is nabubuo ng isang tao depending on their intention. No? Yung reality nila were created upon their need. And what is that need? No, yung need to survive, need to get to be known or to be popular or to have someone to belong to. No? Kasi minsan yung reality natin nakikreate, ang nagiging creator ng reality natin is the person itself. No? Kumbaga parang yung sinasabing swerte at malas, it's a form of reality. At ang creation na yon is yung taong may-ari ng reality na yon. Kasi may ko-connect din natin yan sa isang example na yung LDR, long distance relationship. So ano siya? Reality ba siya or hindi? Kasi physically absent, pero nakikita mo siya through online. Diba? So ano siya? Isa lang ba siyang fantasy or isa siyang reality? So, ang makakasagot dyan, dun sa taong involved. Kung ang tingin nila sa ginagawa nilang LDR reality, so ibig sabihin may kaakibat yung responsibility na tipong kung totoong nag-e-exist yung reality ninyo, so kailangan alam mo yung mga limitations. Nako, ibang discussion yata yan na. So sa tingin mo nung lumayo Pinigay ko lang ng reality. Sa tingin mo ba nung lumayo ako at nag-Saudi ako, hindi imagination na lang ako? welcome LGD M2 CM2. Anong pangalan mo? Thank you po sa pagtata. From LGD family. Yang siyang pala, Miss Yang. Welcome. No? So yun nga, no, depende yun sa tao. Tama ka, no, depende. Parang katulad sa LDR or long distance relationship, hindi mo maaring sabihin na imagination lang yun or fantasy. Even though that the person is far from you, pero kasi you get involved to that So naging totoo na siya. It is just like our belief in the supernatural, our devotion to God, no? Although hindi natin nakikita si God,
Pero we have a personal relationship, especially mga born-again Christians or even Muslims or even some Catholics would agree with me na they don't see God, but they know that there is God and they believe in God, and God is actively participating and working in our life. So as Luntiang Agama, ito rin yung paniniwala natin na God is ever present, o yung tinatawag nating omnipresensya or omnipresent in our life, no? And aside from being omnipresent, He's always active and powerful to help us, being omnipotente, no? Being omnipotent. And God is all-knowing, being an omniscient, na even whatever we see, we thought, we think, at yung maramdaman natin is alam niya, no? That's why God has the ability for to provide our need, no? So yung LDR, no, yun lang, no, yung LDR nagkaroon lang ng distansya, pero the power of love is there. And the reality na kahit malayo kayo sa isa't isa, nagmamahalan kayo, yun yung reality. Pero ang fantasy doon is yung makasama mo siya in real life. Fantasy, ibig sabihin, hindi pa pwedeng mangyari. Katulad noong unang panahon na itong cellphone na ito, itong teknolohiyang ito na nagaganap, ay hindi pa pwedeng mangyari noong 1980s, pero ngayong year 2021, is naging posible na. So, ibig sabihin... So, parang hindi pa siya existing sa the moment. Oo, hindi pa existing. Kasi, ito nga, dito natin pag-uusapan yung plane or dimension. Ang oras natin is 5:52, so we are about to enter our second half of the hour, yung second hour natin, no? Siguro, didiscuss na natin yung levels or dimensions of reality. Yung sinasabi kong mayroong higher self at lower self. No? So paano nga ba nangyayari? Saan ba nanggagaling or saan ba nagmumula itong yung imagination na to? So kung ang imagination is not real, but how come yung mga pinapangarap natin ngayon ay meron ng katotohanan? So it means lahat ng pangarap mo sa buhay ngayon, kung hindi man ngayon, bukas mangyayari yan. Ito yung kagandahan, kaya bakit natin pinag-uusapan natin to, no? Para malaman ng mga kababayan natin, ng mga tagapanood natin, ano ba yung proseso, paano ba magiging totoo ang ating mga pangarap? So meron bang imposibleng mangyari? Is there any possibilities that our dreams can be real or can be manifested into real life? Sabi ko nga lakay noon, no, tinuturo natin sa Luntiang Agama na yung reality, yung existence ng tao ay maaari nating hatiin sa dalawa. Ito yung higher self natin at ang lower self. So, syempre, simulan natin sa lower self, no? So, yung lower self natin ay binubuo ng physical, emotional, at saka mental. So, mental reality, no? Or dimension. Sa physical dimension, pag sinabing physical dimension, lakay, ano ba yung naiisip mo pag physical dimension? Physical, so ito yung mga parang pang-physical, pang-material gain. Yes, ito yung kaya kung ikaw ay Kristiyano, no, parang maririnig mo sa simbahan, oy, makamundo ka o kaya worldly ka, no? O sa atin sinasabi natin carnal and mundane aspect of our being. So yung mundane aspect na yon, ito yung parang yung nasa laman natin, yung nasa katawan natin mismo. Kaya merong tinatawag na pita ng laman. Although yung pita ng laman na yon is essential needs din, no? Parang lugaw na pangangailangan ng katawan natin. Halimbawa, ano ba yung mga pangangailangan ng katawan natin? Yung pagkain, Sex, damit, talagang sex ang inuna. Pero sabi doon, yun nga, even that one is an essential needs na kailangan ng katawan. It's part of the physical matter, of the physical body. Kaya minsan kailangan din nating pumorma, kailangan natin mag-ayos at magpaganda because that is our reality, no? Pero kung nag-aayos tayo sa sarili natin, meron din tayong pinaghahandaan, no? Dahil kasi we want to feel good about ourselves.
So yung feelings na yan, ito rin yung sinasabi na second layer or second level of our higher self. Yeah, ito yung second level of reality. No? Sa our emotions, ano ba yung ano natin, no? Ano ba yung nakikita natin sa emotions natin? Halimbawa, nakakaramdam tayo ng pain. Ano pa? Pain, satisfaction, pleasure, sarap, sakit, lungkot, ligaya, no? O kaya even that meron din tayong nararamdaman na yung sensation of lust or libog, nandun din yung sensation na masaya tayo or nasasaktan tayo and so on and so forth. So ito yung mga realities na nagaganap natin. Nung past lesson nung past discussion natin, di ba? Parang lagi kong meron akong naipayo, no? I don't know kung dito sa Bigo yun or sa Hilot Academy ko sinabi siya. Na parang sinabi ko na be aware of the emotions, kung ano yung mga emotions na nararamdaman nyo everyday. At kung merong bagong emotions kayong naramdaman, no? Take note about that. Dahil kasi baka hindi yun sa inyo. Baka hindi yun sa'yo at hindi normal sa'yo. So kung hindi normal yung emotions or yung feelings na nararamdaman nyo, it might be a disorder. Kaya doon, nagpapatawas na, yung nung unang panahon, kaya nagpapatawas, tinitingnan ko anong sakit. O kaya kung talagang sakit, kung merong pain, di ba, kung merong pain, doon tayo nagsasangguni sa mga doktor to check on that sensation, on that feelings, ano ang cause. So aside from the feeling, minsan kasi yung feelings natin, yung emotions natin, emotional body natin, it reflects to our physical body. No? Halimbawa, kung masaya tayo, nakikita yung sa mukha natin na mayroong smile. Pero pag naboboard tayo, katulad yan na nangyayari kay Lakay, so kitang-kita sa mukha niya na bored na siya. Di ba? So parang ganon. Then after that, no, after that physical body, yung pinaka-higher ng lower state is yung mental, yung consciousness, yung intellect, yung intelligence natin. No? Intelligence doesn't necessarily only come through knowledge na natututunan natin sa eskwelahan, pero yung awareness natin of the environment, kung anong nangyayari at nagaganap, kung ano yung mga bagay na tinatanggap natin at kung nasan tayo, ito yung sa mental plane natin. Ngayon, after that, doon na tayo papasok sa gateway. Ito yung gitnang daan towards our higher self. Kumbaga, ito yung portal to the higher self, which is the astral plane of existence. Yun. So, yung astral plane kasi parang dito mo pwedeng i-mold yung isang bagay na gusto mong i-materialize or i-manifest. So, parang sa iba, sinasabi nila na ang astral plane, hindi siya bounded ng time and space. So parang medyo sa ibang practices din or sa ibang belief, ito yung tatawag din chaotic kasi magulo siya na parang lahat ng mga nag-e-exist, positive or negative, past, present, or future, so nandoon sila lahat nakatambak. Yun. So kadalasan ang astral plane hindi din siya mabilis makita or mapansin, pero nag-e-exist siya kasabay ng lahat ng time frame. Yun. So parang kung titingnan natin, parang isa siyang air na lahat ng mundo sakop niya nang hindi ka aware or aware ka. So parang ganun yung astral plane or astral realm. Yes, tama ka dyan, no, Lakay. No? Pagdating sa astral realms or sa astral plane of existence, no, ito yung reality natin kung saan nagaganap ang ating mga panaginip. Dito rin nagaganap yung mga tinatawag na pangarap o yung tawag doon, yung yung daydreaming, no? At pag nag-iisip tayo ng mga ideas, doon din nanggagaling sa astral. So yung mga posible at imposible, nandoon siya lahat. Yes, nandoon din siya. Almost everything na outside of this world are there. Even yung mga kung anong mangyayari sa future,
at ano yung nangyari nung nakaraan, no? Dahil kasi wala siyang wala siyang time frame. Even heaven, the concept of heaven or paradise, hell and Tartarus was there, no? Andun din natin makikita sa astral plane of existence, sa astral reality natin yung mga elemental spirits. Halimbawa, yung mga engkanto, mga duwende, tikbalang, dragon, fairy, serena, etc., etc., no? At yung mga artist, no? Yung mga artist na gumagawa ng canvas, no? Paano nila naiisip yon? Galing yun sa astral level, astral plane of existence, no? Nakapag-travel sila. Even yung tawag dito, musician, like, meron nga nagsabi si Beethoven, si Beethoven, at ang chismis pa doon kay Beethoven, ay hindi, it's not Beethoven, si Mozart yata. Merong chismis doon na si Mozart na nagpatugtog ng sabi nila demonic pa yung Moonlight Sonata, no? Parang demonic yung inspiration noon, si Satanas daw mismong nagbigay sa kanya, no? But even that concept of Satan, welcome 73896 946, ikaw ba yung si Angel kanina? Hello. Ayun. So welcome, no? So parang even yung mga demonic, even the concept of the demons is a creature na bahagi ng ating astral self or astral body. Kaya pag sinabing nag-astral projection tayo, no, we are going to our astral plane of existence. It is not far from us. It is within us, at within ourselves, within our reality, no? So ngayon, if we are going to describe, if we are going to describe yung astral plane, actually Lakay, ikaw nakapunta ka na sa astral plane. Ano yung existence mo nun? Especially when you are working with Maria, it's not Maria, with Rosa Cabiara. So yung experience ko kasi doon, yun nga, parang nangyayari ng sabay ang past, present, at saka future. So medyo weird siya dito sa mundo natin kasi kapag once na ito, present to, pero maya-maya, part na siya ng past time. At yung sasabihin ko pa lang, past siya ng future. So parang ganun yung sequence dito sa mundo natin. Pero sa astral plane, parang constant na sabay-sabay silang nangyayari at the same time. So yung mga cause and effect, yung good and bad na outcome or result, sabay-sabay silang nangyayari. So parang ang nakikita ko dito, kung meron kang kakayahan na tulad yung sasabi nila na ang pwedeng makatap sa astral plane or do sa dimension na yon is yung mga tinatawag nating artist in any form. So kung isa kang artist na nagpipaint or nagki-create ng isang music, so doon nila na kukuha yung mga motivation. Parang ganon. Kasi medyo ito yung mga bagay na parang imposible doon sa mga tao na hindi na-experience ito. Pero tulad ng sinabi ni Apo na parang walang imposible sa astral plane or sa astral realm. Yun siya. So medyo parang may mga situations, emotions or pakiramdam na parang mahirap din i-express as a human being kasi parang hindi mo malaman kung ano yung proper na word na mag-resonate doon sa emotions mo during sa travel ng astral dimension. Di ba, kung mapapansin mo, most of the exercise na tinuturo, especially on the kunyari sa pranic healing o kaya sa Reiki or even sa psychism workshop natin, di ba? Gumagamit tayo ng visualization. Di ba? Yung visualization na tinatawag, ito yung pag-i-imagine mo ng mga bagay na hindi mo nakikita pero nakikita mo.
does it make sense na parang, okay, imagine there is a ball of white light sa gitna ng kamay mo, sa pagitan ng yung mga palad, something like that. Then, from visualization na yon, magkakaroon ka ng sensation that there is a real a white light na merong sensation. So, as you visualize that, a ball of white light, tatanungin ka, anong nararamdaman mo? Ano yung temperature? So, either mararamdaman mo may init siya, o kaya malamig, o kaya ano yung feeling? May tingling sensation. So, out of that visualization, you are starting to create or manifest that astral ball from, or astral ball, dahil kasi hindi mo siya nakikita no? Pero it doesn't mean na hindi mo nakikita, it doesn't exist. Kasi it exists because you feel it, no? You feel it. Parang LDR din yun. Na parang Edmar Saavedra, Santa Ana, welcome. Na parang LDR lang din yun na hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo, no? So parang ganon, no? It doesn't mean na it is not real, pero the moment that you feel the sensation, malalaman natin it was real. Especially if we command that, if we mold that energy ball to do something beneficial, no? Halimbawa, dahil kasi yung energy ball na yan, akala mo lang, no, dati exercise lang natin yung paggawa ng energy ball, pero pwede natin i-form siya, no? Pwede natin siyang gawing meron tawag dun nakalimutan ko na, golem, yun, no? Pwede natin siyang gawing golem na pwede natin bigyan siya ng form, yung energy form, at bigyan ng purpose. And once the purpose of that golem is fulfilled, no, babalik yun sa atin. So yung golem na yun, pwede natin siyang gawing mukhang tao, mukhang hayop, o kaya mukhang object. And most of the time, yung laser sword, pwede tayong gumawa ng laser sword, espada, out of that energy ball, at magamit yung energy ball na yon to create something or to do their functions, no? So that is part of visualization technique, na once we activate our visualization, our imagination, we are entering ourselves to the astral plane of existence. So as pag tayo nananaginip, when we sleep, pag natutulog tayo sa gabi, no? Kaya nga, di ba sabi ng mga ninuno natin, mga ancestors natin. Welcome po sa ating open discussion. So sabi ng mga ancestors natin, mga ninuno natin, na paggabi, natutulog tayo, naglalakbay ang ating kaluluwa. Di ba, naglalayas. Kaya pagka binangungot ka sa pagtulog mo, ibig sabihin, meron kang na-encounter na creatures na maaring matrap ka, at pagka natrap yung kaluluwa mo sa panaginip, sa astral realms, magkakasakit ka, no? So nagkakaroon ng sakit. Kaya ang ginagawa natin, pag ganon, as manggagamot, binabatak natin siya, or binabalik natin, pinapauwi natin kaluluwa. So ang technique, ang term na ginagamit natin dito is pauli ritual, pero sa ibang tradition or sa ibang practices, tinatawag nila itong batakdungan. But usually, yung art of tawas, pag tinawas natin, is parang pinapauli natin or pinapabalik na rin natin yung kaluluwa ng tao, no? Pag na-determine natin kung sino yung naging humadlang sa kanya sa panaginip. Pero ano nga bang itsura sa kabilang ibayo? Ano bang itsura sa astral realms, no? Sa astral plane of existence. Parang sinabi, naalala mo noon, nagkaroon tayo ng na dimension, yung sa kwarto natin sa Cavite. Parang sinabi niya, yung astral plane, yung other world, is just like yung real world lang. So kung ano yung nakikita natin dito sa mundong ito, parang humaharap lang tayo sa salamin. Parang salamin lang siya, no? Na mayroong thin veil, lalo na pagka mayroong mga araw at panahon, no? Na manipis talaga ang telon o yung tela na yon, na maari tayong magtagos-tagusan sa kabilang ibayo, from our astral plane to the real world, no?
No, parang ganun din ang nangyayari. Pag namatay ang isang tao, yun nga, parang struggle ko last week, dahil kasi 'di ba April 19 kamatayan ng nanay ko. Ah, ang struggle ko dito is parang why should I celebrate the death of my mother? Very painful event 'yon para sa akin, yung kamatayan ng nanay ko. Alam mo kung ano ang sabi niya? Ano? Sabi niya, it's not my death. It is also my birthday on the other world. So, ibig sabihin, kaya natin sinaselebrate yung araw ng kamatayan niya kasi yung araw ng kamatayan niya dito sa mundong ito is araw ng pagsilang niya sa kabilang buhay. No? So, it means we are welcoming, we are celebrating ang prayers natin at yung pag-celebrate natin, we are providing the soul of the departed sa kabilang buhay to live, to have a happy life, to have yun nga, yung magandang buhay sa kabilang buhay, no? Parang tayo ang nagdadasal ngayon at yung dasal natin, yung words natin, yung mga best wishes natin is napupunta doon at doon is nagiging reality para sa kanila. So, meron kang sasabihin, Lakay? May na-encounter din kasi ako dati na isang belief na shinare lang din sa akin ito na isang spiritual healer about sa yung hindi ka lang nag-iisa na nag-exist. So, ibig sabihin, parang naka-clone ka or marami kang twin na parang merong ikaw or may other self mo na nag-exist din at the same time sa ibang dimensions. Tapos kasama mo rin dito sa physical na dimension pero sa ibang places or sa ibang locations. Yun. Actually, ako yata yun, no? Ako yata yung tinutukoy mo, nagturo ng multiverse. Although, not technically yung multiverse, ibig sabihin multiple universe, no? Na meron tayong counterpart sa ibang mundo, sa ibang universe, no? Parang yung although medyo malalim na discussion yung about multiple reality at multiple universe na ginagalawan ng isang tao. Pero kasi ganito yung Lakay parang nangyari to sa akin. Meron akong isang videong ginawa sa YouTube, sa Landas ng Lahi channel or sa Luntiang Agama channel natin, YouTube channel natin, na parang what if, kung tatanungin mo sa sarili mo, what if you are not who you are right now? Kung hindi ikaw ganito ngayon, sino ka? Diba? Merong question. At para sa inyong manonood, ask yourself, kung hindi kayo ngayon ganito, ano kayo ngayon? Sino kayo ngayon? For example, just try to answer the reality first, yung current reality nyo. Ano ba kayo ngayon? So some of you, maaaring sabihin nyo, I am a call center agent, no? I am a teacher, o kaya I am a doctor or a nurse or whatever. Maaring yun yung current reality nyo, no? Ngayon, tanungin nyo naman, the next question will be is, ito, kung hindi kayo nurse, kung hindi kayo call center agent, ano kayo ngayon? Halimbawa, ikaw Lakay, kung hindi ka psychic ngayon, ano ka ngayon? Businessman. Yon. So, it doesn't mean hindi siya nangyari sa'yo ngayon, pero in the other universe, in the other reality, yung businessman na yon is nag-exist. Tama ba? Nag-exist sa other reality. Kasi hindi siya nag-exist dito sa present, sa real world natin. Pero in other dimension of reality, yung pagiging businessman mo is nag-exist. Di ba, Noy PH, kung wala ka ngayon sa Australia, parang nasan ka? Malamang nandito ka sa Pilipinas. Parang ganon. So, ibig sabihin, ang reality ni Noy PH o kaya ni Lakay bilang siya ngayon ay psychic, pero kung hindi siya tama, nasa bahay, pasaway din to si Noy PH Kung hindi si Lakay psychic,
malamang siya ay isang businessman. Pero it doesn't mean na hindi siya naging businessman ngayon ay hindi niya makokonect sa reality yung pagiging businessman. Yeah, love din, love Noy PH. So it means, Lakay, na yung reality na yon we can access sa astral plane. Kasi ako, tanungin mo, kung hindi ako psychic ngayon, ano ako? Ano? Ang dami. Ang dami, promise. Isa akong magaling na singer. Kaya dyan, isa akong singer. Hello, Ping! Sali ka sa... Stand-up comedian. Oo, hindi naman. Shoutout, Ping! Sali ka sa amin. Ako, alam ko, Apo. Ano, Noipi? Ano? De, pero ito nga, seriously, kung hindi ako psychic, marami. Una, teacher, which is, teacher ako ngayon, online school. Pangalawa is isa akong doktor. Pangatlo is, babae na ako. Charot. Diba? Pangatlo, isa akong abogado. Pang-apat, isa akong police. Ang dami kong reality, no? So, ang dami kong reality na maaring ibuhay. Kasi ito yung mga regrets ko, past regrets, na hindi nangyari sa akin. Shoutout Bon Jovi, welcome to Marie Live. At pinag-uusapan natin ngayon is yung level of consciousness. Sige, Noipi, love you. Talon ka muna. So yun kasi yung mga realities na hindi naganap. Pero, hindi dahil sa hindi naganap siya in real life, at this time, it doesn't mean na hindi siya nangyari sa ibang dimension. Actually, ang isang... Or nangyayari. Ha? Or nangyayari. Nangyayari. So, ako, meron akong ginagawang technique na parang I talk to my multiple selves, to my other selves. Kaya nga meron tayong tinatawag na guide eh. Parang tinitignan ko yung ibang aspeto ng buhay ko na kung hindi ako psychic ngayon, I want to talk to my teacher self. Yung self ko na bilang tagapagturo. So magpe-present ako sa kanya ng situation, ano ba pwede kong gawin sa ganitong ano? Ano ang sasabihin ko kung ako isang teacher? Paano ko haharapin ang isang situation na to? No? So parang merong bumubulong or merong nagsasabi in our mind, kasi hindi lang tayo physical self eh, we are emotional at saka mental din eh. Kaya merong sinasabi na kadalasan, paano mo nalaman yan? Naramdaman ko lang, naisip ko lang, di ba? Pero sinong nagsabi sa'yo kung dati hindi mo alam, at ngayon ay bigla mo nang nalaman? So it was a guidance from your inner self, from your higher self, or for your other selves. Di ba? So, maaari nating magamit yon, magkaroon tayo ng benefit of communicating. Alam ba, kung hindi kayo ngayon, ganyan, ano ka? You ask yourself, makikita nyo yung sa mga sagot ninyo and try to know yourselves more kung yun talaga ang nangyari sa iyo ngayon sa ibang mundo. And you can ask help from that personality of yours na tulungan ka. So, meron ayon. TFG, welcome. Thank you, Pink. May tanong ka, Lakay? Thank you, Brother Dean. Wala pa akong tanong for now. Pero meron kang gustong sabihin? Pagod na ako magsalita. Ano, kakanta ulit ako? Ba't hindi ka ba magsasalita pagka kumanta ka? Ayan, magsasalita pa rin. So, ikaw naman daw. Hindi kasi parang sa atin, siyempre, beneficial siya na malaman natin ito. Pero kasi nagpa-practice tayo or nasa field tayo ng spirituality. Pero kung titignan natin doon sa mga ibang listener at viewers natin na hindi naman katulad natin, ano ang benefit nila if ever na malaman nila yung ganito? So sa akin, siguro ang benefit na matutunan yung kahit papaano yung mga existing na abilities ninyo, kapag once na alam ninyo ang power ninyo, magagamit nyo ito para mas lalo ninyong mapabuti or mapaganda yung sarili ninyo. Yun.
Kasi di ba may mga situations na alam mo naman kung ano at paano gagawin pero hindi mo siya nagagawa or parang hindi mo na ipupush na gamitin mo yung sarili mong kakayahan kundi parang ano yan, yung sumasandal na lang or umaasa na lang sa Reliance. reliance na lang sa ibang tao. Yun. So dito kasi parang iminumungkahi or parang ina-update, ini-inform, ina-empower namin ang bawat isa na you can change your present situation, lalo na kung ang present situation ay hindi mo gusto. Yun, na huwag kang magtiis kasi kaya mo pa siyang i-twist or kaya mong i-manipulate yung negative situations para mag-turn into positive one. Yun. Ikaw, Apo. Yun nga, no? Dahil kasi nga, if you learn to move through the planes of existence, no, magkakaroon ka ng tulong, magkakaroon ka ng help that you need, no? Although dito, most likely, yung sinabi ko sa astral plane, kasi nasa astral plane pa lang tayo, no? Most of the training, psychic training, and magical training, doon nangyayari, no? Parang tayo, initiator lang. Yung eskwelahan, initiator lang. But most of the learning are done there. At kung gusto mo ma-empower ka, is kailangan mo tumaas pa ng level, no? Tumaas pa ng level ng exploration mo to the realms of existence. Or to the dimensions of reality of our life, no? Pero kung ikaw naman is laging nandun ka lang sa astral plane, no? You might be better crossover. Dahil kasi parang sinasabi doon, kailangan pa rin natin i-balance yung reality sa fantasy, yung spirituality sa mundane life. Kasi kung sobrang spiritual ka na, baka maging espiritu ka na, di ba? So tumawid ka na lang ng kabilang buhay. At yun na nga, doon tayo, tatawid tayo from the astral realm, susundan na natin yung tinatawag na monad reality. So, yung monad reality is above the astral realms. Actually, ito yung fifth layer of existence, no? Ay, hindi pala monad, yung solar, no? Yung soul level. Yung sa soul level, ito yung technically soul natin, ito yung memories na meron tayo, not only on the level of the present situation, pero lahat ng information from the past of who we are. Kasi dito sa soul level, may nabanggit ka kanina about the Akashic record, Lakay, no? Sa Akashic record, hindi siya makikita sa astral plane. Yung Akashic record is makikita natin sa soul level. Actually, kung pupunta ka sa soul level, sa solar level, parang i-imaginein mo, isang area siya sa astral plane na merong bundok at merong kastilyo. So imagine that, imagine nyo yan. Imagine nyo ito. Actually, nandito sa akin si Pink. Imagine nyo yung astral plane or yung kung paano nyo makita ang Akashic record is you go imagination. Once you imagine, you entered already sa astral plane, no? So, pagganahin nyo yung imagination yon na makakita kayo ng bundok. And as you see the bundok, merong malaking kastilyo doon, castle. At sa loob ng castle ay library. And within that library, ito yung mga records, data records ng buhay mo of the present life and the previous lifetime. So nandoon yung Akashic records mo. In order to find your own Akashic record, makikita mo, mag-explore ka sa library at makikita mo na merong libro doon na kumikinang. May kumikinang na libro doon. So, imagine anong kulay ng libro na yon, anong kulay ng liwanag na iyong nakita. No? So pag nakita mo, introduce yourself, introduce your intention. Na you want to know, to learn about your mga previous lifetime. No? And then, magbubukas siya ng kusa.
At makikita mo doon kung ano at sino ka. At maaari ka niyang ipapunta o ipa-experience ulit sa'yo kung ano ang nangyari sa'yo nung nakaraan. And upon you experiencing it, sarado mo, ibalik mo siya sa position, at magpasalamat ka and come back to reality. Ground and center. Although, itong sa solar area, ito yung record, parang ito na mismo yung Akashic record natin. Dito nakasulat yung mga past information and memories natin, kung ano ang naganap sa atin at ano ang mangyayari sa atin in the future, or ano yung plan natin. So nandito rin yung, aside from the past life record, nandito rin yung Book of Destinies natin. Book of Destinies. So ang soul level natin ang siyang naghahawak nun. So after that, on that reality of the dimension of reality, is we go on to the monadic aspect or reality of life existence. Yung monadic is ito yung a single unit of divinity that within us. Sa single unit of divinity, ito yung lahat is all good. Lahat ng mabuti. No? Ito yung lahat ng good characteristic natin. Dito naka-store up. And actually, ito rin yung aspect ng personality or natatap ng mga tao kung bakit sila nagiging holy, nagiging banal, or nagiging santo din. And the last part is the divine self, which is linked to our creator, the divine creator, to the deity, no? Sa supreme divine power. So ito yung levels of existence or dimensions of existence of reality. It exists. It exists. Ang sabi nga nila yung sa monad, sa monad aspect, sila yung pinakita sa commercial ng ng Safeguard. Naalala nyo ba sa commercial ng Konsensya. Ako ang iyong konsensya. Sasabihin niya lagi, "Ops, tama ba yung gagawin mo? Kung ginawa mo yan, ano mangyayari sa'yo?" So, siya yung parang check and balance natin. Check and balance natin. So, doon din, sa monad natin, nare-record yung karma natin. Diba? So, kung anong ginawa natin, meron tayong reward, pero pagka meron tayong maling nagawa, may punishment. No? So, si monad ang nagko-control nun. It's not only the good things in our life, pero siya yung nagche-check and balance sa mga activities natin that connect us to the last level of reality, which is the divinity, the divine aspect. I think that's all that we have for today, Lakay.